Hello everyone! Mega love shoutout sa inyong lahat. So ayan, happy weekend. So Friday na naman. So for today's video, i-share ko sa inyo ang tanong ng ating isang kababayan. Mayroon tayong kababayan dito sa Romania na nag-PM sa akin. Sabi niya kung pwede daw siyang makalipat within 1 year. Tinanong ko naman siya kung ano ang rason, kung bakit. Sabi niya, dahil daw maliit ang sahod plus marami ang trabaho. So, by the way, my name is Lisa. I am from Philippines. I am currently working and living in Romania. So, shout out sa iyo sis at sa lahat ng gustong pumunta dito sa Romania. Dapat po, iniisip muna natin bago natin tanggapin ang trabaho. For sure naman, pag tinawagan kayo ng agency or ng amo ninyo, sinasabi nila kung magkano ang sahod ninyo. Bago ninyo tanggapin, pag-isipan po ninyo. Ang iba nagsasabi, napakamura daw. So, kung ito ay mura, bakit mo tinanggap? Bakit ka umalis ng Pilipinas? Bakit ka pumunta sa Romania, di ba? Kasi, ang sahod ng pagpunta sa Romania, pag first time ka bilang nani or katulong, ay 600 euro. 600 euro, i-convert natin into piso is almost 35,000 peso. Di hamak na mas malaki naman kaysa sa Arab country. Di ba? So, sabi din, bakit daw mura dito sa Romania kaysa sa ibang country? Sa ibang Europe country. Ang sagot dyan ay simple. Kaya nga, maliit ang gastos natin sa pag-apply papunta dito. Dahil ang sahod, hindi natin pwedeng i-compare sa ibang Europe country. Di ba? So, bago natin tanggapin ang trabaho, pag-isipan muna natin. Kasi pagdating dito sa Romania, hindi natin pwedeng irason sa amo or sa agency na lilipat ako after few months, after a year, dahil maliit ang sahod. Mali po yan. Dahil tinatawagan kayo ng agency at ng employer, sinasabihan kayo kung magkano ang sahod ninyo at tinatanggap naman ninyo. Pagdating dito sa Romania, nagrereklamo na maliit ang sahod. Ang pangalawa, pag tinatawagan tayo ng agency or ng ating amo for interview, dapat inaalam natin yan kung ano ang ating trabaho. Kung ano ang ating task sa bahay nila. Kung ikaw ba ay nanny, kung ikaw ba ay housekeeper. Dapat alam mo yan bago mo tanggapin ang trabaho. Kasi po, dito sa Romania, pag nandito ka na, hindi po yan rason na maliit ang sahod ko, na marami ang trabaho, gusto kong lumipat, hindi pa ako umabot ng 1 taon. Kasi bakit? Paano kami nagtiyaga sa mga amo? Bakit namin nakaya? Kasi ang purpose, pagpunta ng Romania is para magtrabaho. Tayo kasi, madali tayong makumbinsi sa labas. Makarinig lang tayo, uy, si ganyan, ang laki ng sahod. Darating din tayo dyan. After 2 years ng kontrata ninyo, makakapag-demand na kayo ng magandang sahod ng program kung ilang oras ang gusto nyo. Makakapag-demand na kayo. Ang importante na ilagay natin sa ating mga isipan ang ating purpose ng pagpunta sa Romania. Palagi na lang natin itong sinasabi. So, hindi natin pwedeng irason yan na lilipat ako dahil maliit ang sahod ko, lilipat ako dahil marami akong trabaho. Before natin tanggapin ang trabaho na offer sa iyo, pag-isipan mo muna. Kasi pagdating dito sa Romania, hindi yan tatanggapin ang rason na yan kasi napaka-invalid na reason yan. Maliban lang kung talagang kayo ay sinasaktan. Pero walang case yan dito sa Romania na sinasaktan tayo. So, inuulit ko, sis, shout out sa iyo, hindi po yan rason na maliit ang sahod mo at mahirap ang trabaho na gusto mong lumipat. Kasi, 2 years ang kontrata natin sa ating mga amo. So, please lang, naulit ko, bago ninyo tanggapin ang job offer, pag-isipan nyong mabuti at nang hindi ninyo pagsisihan
or hindi ninyo gawing rason pag nandito na kayo sa Romania kasi hindi yan tinatanggap na mga rason na maliit ang sahod at mahirap ang trabaho. So inuulit ko, please pag-isipan po ang pagpunta sa Romania ay talagang trabaho ang iyong pinupunta. So mag-ingat po lahat. Happy weekend ulit. Bye!